The Boss Husband. Credit to the author. 1159-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nakita ni Marian ang matinding mukha ni Justin at nag-aalalang nagtanong, "Honey, anong problema?" Ibinaba ni Justin ang tawag at sinabi sa malalim na boses, inilabas ni Mina si Leia, at may ilang estranghero na hamarang sa kanilang daan, na gustong agawin sila. Ano? Bumangon si Marian sa gulat. Ano ngayon? Kinakabahang tumingin sina Rebecca at Yuna. Ngumiti si Justin. Natapos lahat ng mahal naming anak. Ako na ang bahala sa iba. Huwag kang mag-alala, ayos lang si Leia. Nakahinga ng maluwag si Marian at tinapik ang kanyang dibdib. Bilisan mo at umalis ka. Ang bilis mo naman makarating doon, at malapit na rin akong makarating doon. Hindi nag-aksaya ng oras si Justin at piniling huwag magmaneho. Sa halip, dumaan siya at nakarating sa junction. Daan ang madalas nilang madaanan kaya madaling mahanap sina Mina at Leia. Si Justin ay lumitaw sa eksena sa isang iglap. Mr. Gibson, nandito ka na. Mas malala ang nakita ni Mina, kaya hindi na siya nagulat nang makitang lumitaw si Justin nang wala saan. Tumango si Justin at naglakad papunta sa kotse. Inabot niya ang sasakyan at binuhat si Leia palabas. Tinapik niya ang mabilog na batang babae, na hindi nasisiyahan, at kinumpirma na ayos lang siya, at pagkatapos ay tumingin sa tatlong lalaki sa sahig. Dalawa sa kanila ang direktang pinatay ni Leia. Nawala ng malay ang pulang ulo na may putol na binti dahil sa sakit. Tiningnan ni Justin ang trabaho ni Leia. Ito ay kahanga-hanga. Ang kabangisan ay maaaring tumugma sa kanya bilang ama, at nakikita niya ang isang pakiramdam ng mana sa kanya. Bagamat medyo nakakabaliw ang pananaw na ito, natuwa si Justin sa mga mapagpasyang pagpatay sa kanyang anak. Daddy. Leia wants to go to the zoo. Luha ni Leia nang nakakaawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, natakot ang bata na hindi niya maabyutin ang koponan. Oh, may dugo kahit saan sa damit mo, paano ka pupunta sa kindergarten, walang magawang sabi ni Mina. Ngumiti si Justin. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang si Daddy. Ibabalik ko si Leia para magpalit ng damit at lilipad kaagad sa kindergarten. Talagang aabot tayo. Agad na natuwa si Leia at pumalakpak. Oh, si Daddy ang pinakamaganda. Siyempre, pero Leia, sa susunod kapag pumatay ka ng tao, subukan mong pumili ng paraan na hindi magiging sanhi ng pagdurugo. Sa ganoong paraan, hindi mo madudumihan ang iyong mga damit, kaya hindi mo na kailangang palitan ang mga ito. Paano mo mapapatay ang masasamang tao nang hindi sila dinudugo? Curious na tanong ni Leia. Nagbigay si Justin ng isang magaan na halimbawa. Halimbawa, patagin ang leeg ng masamang tao, paikutin ang kanyang ulo, o kumuha ng bato sa kung saan at ihagis sa kanila. Ayos ito. Natarante na tumango si Leia, kung gayon, dapat subukan ito ni Leia sa susunod na pumatay ako ng masasamang tao. Hehe, tama. Ikaw ang masunurin kong anak, ngumisi si Justin. Hindi nakaimik si Mina habang nakikinig sa mag-ama. Paano pa nila napag-uusapan ng lantaran ang tungkol sa mga nakakatakot na paksang iyon kung mayroon pa ring 3 kidnapper na nakahandusay sa lupa? Bagamat maaari lamang nilang subukan, dapat nating isaisip kung ano ang una nilang pinanggalingan, tama ba? Pagkatapos ay lumingon si Justin. Mina, mamaya kapag dumating si Marian, hiniling sa kanya na makipag-ugnayan ng direkta kay Karina. May buhay pa. Hindi dapat masyadong mahirap mag-imbestiga. Ibabalik ko si Leia para magpalit ng damit. Habang nagsasanay ang mga babae, pinabalik na ni Justin ang si Eagle sa Europa. Kung tutusin, may kanya-kanya na silang pamilya, at na-miss din sila. Kaya naman kinailangan niyang problemayan si Karina para sa investigative matters. Tumango si Mina at naintindihan. Walang nakitang tao si Justin sa paligid at agad na bumalik sa bahay. Nagtakbuhan sila sa kwarto ni Mina dahil lahat ng damit ni Leia ay nandoon.
Ang pagpapalit ng damit ng batang babae, pagpunas ng mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha, at pag-spray ng pabango upang matakpan ang madugong amoy ay tumagal lamang ng 10 minuto. Sa susunod na sandali, binuhat ni Justin si Leia at lumipat sa rooftop ng Yunhua Kindergarten, para hindi ito masyadong biglang lumitaw at alerto ang iba. Pagbukas ng pinto sa rooftop, pinababa ni Justin si Leia, at nakarating sila sa tamang oras. Si Leia ay hindi naapektuhan ng pagpatay sa lahat, ngunit nadama lalo na nasa sabik tungkol sa umagang ito. Nakiusap din siya kay Justin na dalhin siya upang lumipad pa. Paano siya pakikinggan ni Justin? Tinapik-tapik niya ang puwete ng mabilog na babae at hinikayat papasok sa silid-aralan upang makipagkita sa iba pang mga bata at palihim na umuwi. Sinundan ni Marian ang sinabi ni Justin na hinayaan si Karina na magpadala ng ilang pulis sa pinangyarihan at harapin ang mga salarin. 2 lalaki ang patay, habang ang pulang buhok ay nananatiling inaresto at ipinadala sa ospital. Matapos magamot saglit ang kanyang putol na binti, ipinagpaliban ang kanyang follow-up na paggamot. Bagamat pumatay ng mga tao si Leia, bata pa siya, at wala pa rin yun sa self-defense, kaya baliwala na. Si Karina ay natural na hindi nasisiyahan sa kanyang goddaughter, na muntik nang makidnap. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na mahanap agad ang impormasyon ng mga kidnapper na iyon, at hindi nagtagal ang ward ay naging silid ng interogasyon para sa mga pulis. Sina Justin at Marian ay magkasamang nakatayo sa loob ng ward. Wala na sila sa mood pumasok sa trabaho. Alinmang paraan, kailangan nilang ayusin ang aktual na salarin sa likod ng mga eksena na dumiretso sa kanilang anak na babae. Hindi mo na kailangang magtago sa harap ko. Napag-alaman namin na miyembro ka ng na-dismiss na Dongqing Association, Milton. Ang iyong 2 subordinate na sina Azzy at Ben ay may maraming record din sa aming istasyon. Pinuno nito ang lahat ng impormasyon mo sa aming mga kamay, kaya kung makikipagtulungan ka sa aming investigasyon at sabihin sa amin kung ano ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito, maaari ka pa ring maparusahan sa aming istasyon. Ikaw ay makakakuha ka ng hindi bababa sa 10 taon ng pagkakulong mula sa tangkang pagkidnap ng mag-isa kahit nahatulan ka namin ng kamatayan, walang sino man ang maglalakas loob na magsalita ng anuman. Tinatanong ni Karina si Milton, ang taong mapula ang buhok, na may mabagsik na mukha. Kahit na may panunuya sa kanyang mga salita, ito ay kapaki-pakinabang. Si Milton ay nagdurusa pa rin sa pananakit ng kanyang mga binti. Nang marinig ang pagiging mahigpit ng magandang policewoman sa kanyang mga salita, kinilig siya. Ako, police officer, I am just a little nobody trying to earn some extra money. Isang amo ang kumuha sa amin ng mga kapatid ko para kidnapin ang batang iyon, kaya doon kami nagtago. Ginawa namin ang trabaho para sa pera, at hindi namin alam kung sino ang gumamit sa amin. Tapos, pagkatapos mong kidnapin ang bata, saan siya ipapadala, at ano ang pakay? Tanong ni Karina. Mabilis na sinabi ni Milton, ang destinasyon ay isang abandonadong pabrika ng rice cake sa Nanting Road ng Paradise. Ang trabaho namin ay ipadala ang bata doon, at ang boss ay magpapadala ng isang tao na habulin. May isa pang kasama mo na tumakas. Nasaan siya ngayon? Nagtakip ng ngipin si Milton. Oh, tama, officer. Paulo ang pangalan niya, at hindi siya kabilang sa atin. Pinadala siya ng amo para subaybayan ang trabaho natin, at malalaman niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Bagamat tumakas siya, masasabi ko sa iyo ang plate number ng sasakyan niya, at dapat makahanap ka ng ilang bakas. Ang taong pula ay balisa rin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iligtas ang sarili. Kaya naman ibinuhos niya ang lahat. Gamit ang numero ng plaka ng sasakyan, ginamit ni Karina ang kanyang mga koneksyon at ang pakikipagtulungan ng iba pang mga opisyal sa paligid ng lugar, at nagawa niya mahanap ang direksyon na pinuntahan ng minivan. Matapos nilang saliksikin ang lahat ng impormasyon, agad na inutusan ni Karina ang kanyang mga nasasakupan na hanapin ang minivan na iyon sa paligid ng buong Stonegate. Hindi nagtagal, may dumating na mensahe mula sa ibaba. Ang minivan ay natagpuan sa tabi ng kalsada malapit sa Paradise. Gayunpaman, walang mahanap sa kotse. Karamihan sa mga gangster ay may mga record sa istasyon ng pulisya, at ang driver na ito na nagngangalang Olo ay mabilis na natagpuan sa mga file.
Matapos makakuha ng kumpirmasyon mula kay Milton na ito ang Olo na hinahanap nila, naglabas si Karina ng wanted order para sa buong Stonegate na hanapin ang lalaking ito. Hanggat nahanap nila siya, malalaman nila kung sino ang employer. Tiningnan nina Justin at Marian ang larawan ni Olo at nakitang hindi siya mukhang mabuting tao. Gayunpaman, wala silang nagawa kundi hintayin na lamang na arestuhin siya ni Karina. Maswerte si Marian na naiiba si Leia sa ibang mga bata, lalo na sa mga panahong ito na mapanganib. Ang pagkakaroon ng isang malakas at mabangis na anak na babae ay isang bagay na masaya. Matapos ayusin ang lahat ng mga isyong ito, tanghali na. Habang nagpaplano si Karina na mananghalian kasama sina Justin at Marian, isang tawag mula sa istasyon ng pulisya ang dumating. Kinuha ni Karina ang kanyang telepono, at namutla ang kanyang mukha pagkatapos makarinig ng ilang salita. Nagkatinginan sina Justin at Marian at nalilito. Ang ganda niya noon, pero ngayon parang nawala ang kaluluwa niya. Habang nanginginig na ibinaba ni Karina ang kanyang telepono, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, kumikinang na kulay rosas habang nagsimula siyang humikbi. Karina, anong nangyari? Mukhang nakakatakot ka. Bulong ni Marian. Tinakpan ni Karina ang kanyang bibig, ngunit hindi niya napigilan at nagsimulang umiyak. Dalawang agos ng luha ang tumulo sa kanyang mukha, habang sinabi niya kay Justin na nag-aalala, Jeff. Jeff is dead. Puno ng kalituhan si Marian dahil hindi niya kilala kung sino si Jeff, ngunit nabigla ito kay Justin. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. 11:60. Walang ibang pakialam si Justin. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pasulong at kinulong si Karina sa kanyang yakap. Magiliw niyang tinatapik ang likod niya, tumigil ka na sa pag-iyak, nasa ospital pa tayo. Ikaw ang hepe ng pulisya. Paano mo napupuna ang iyong mga mata? Bilis, sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Ngumuso si Karina, ginagawa ang lahat para pigilan ang kanyang mga luha. Pinunasan ng isang daliri sa gilid ng kanyang namumulang mga mata, tumingin siya ng masama. Nakatanggap lang ng tawag ang istasyon mula sa ama ni Jeff, na nag-uulat na si Jeff ay nabitin at namatay. Nabitin. Kahit na halos hindi kilala ni Justin si Jeff, isa pa rin siyang taong may dignidad kahit papaano. Kung iisipin na siya ay napahiya sa pagpatay sa pamamagitan ng pagbibigti, hindi niya maiwasang kiligin habang nagtatanong, ginawa ba iyon ng mga kampo ni Ziggy? Umiling si Karina. Hindi pa kami sigurado, pero malaki ang posibilidad. Dati, nabanggit ni Jeff sa kanyang ama na maaari niyang tawagan ang istasyon at tanungin ako kung may mga emergency na darating, ngunit hindi ko. Inaasahan na ito ay isang emergency. Habang nagsasalita siya, ipinahid ni Karina ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pisngi at nakaplaster sa isang malungkot na ekspresyon. Hindi ito magagawa. Kailangan kong pumunta sa lugar ni Jeff ngayon din. Nang maramdaman na maaaring wala sa tamang pag-iisip si Karina, kumunot ang noo ni Justin at lumingon kay Marian. Marian, bumalik ka muna sa opisina. Sasamahan ko si Karina doon. Kahit na hindi alam ni Marian kung ano ang eksaktong nangyari, ang pagkamatay ng isang tao ay isang malaking isyu pa rin. Hindi na siya nagtanong pa at tinapik ang likod ni Karina para aliwin siya, saka umalis. Tumingin si Karina kay Justin ng may pasasalamat. Mas gumaan ang pakiramdam niya nang may lalaking nasa tabi niya sa mga oras ng kanyang downtime. Ang dalawa ay umalis sa ospital, at si Karina ay nagmaneho ng kanyang sasakyang pulis sa Dawang Village sa Lucian Town. Wala pang isang oras ang layo ng Dawang Village mula sa Stonegate. Dahil maraming mga seksyon ng kalsada ay mga kalsada ng probinsya, hindi sila maaaring magmaneho ng masyadong mabilis. May isang ilog na umaagos sa nayon at maraming lawa kung saan nagsasaka ang mga tahong at hito. Sa huling 2 taon, maraming mga hilingan ng papel ang itinayo, gayon din ang mga minahan ng bato at bakal na binuo ni Ziggy. Dahil dito, lumitaw ang matinding polusyon sa nayon. Dahil dito, maraming mga lawa ng pangingisda ang inabandona, at ang mga lupain ay nadumihan hanggang sa punto kung saan ang pagsasaka ay hindi na posible. Ang mga taga-nayon ay nagtrabaho sa hilingan ng papel ni Ziggy habang karamihan sa mga kabataan ay pumunta sa Stonegate City para magtrabaho. Karamihan sa mga matatanda at babae ay nanatili sa nayon.
Ang bahay ni Jeff ay malapit sa aspaltong kalsada sa pasukan ng nayon. Mayroong 12-dosenang mga taga-nayon na nakatayo sa kanilang pintuan, nag-uusap, nagbulong-bulungan, kasama ang ilang mga babae at bata na umiiyak. Nang dumating sina Justin at Karina, dalawang sasakyan mula sa Lucian Town Police Station ang naroon na. Nakita ng ilang pulis ang isang sasakyan ng pulis mula sa Stonegate City na dumarating, at mukhang pamilyar ito. Muli silang napatingin at nakita ang mukha ng magandang pulis. Bumaba siya ng sasakyan at biglang nakaramdam ng pagkalito. Tanging ang kanilang pinuno, si Griffin, ang director ng Lucian Town Police Station, ang nakakilala kay Karina, na madalas niyang nakakasalamuha sa mga pulong sa lungsod. Chief Collins, ano ang tawag sa presensya mo? Si Griffin ay isang malaking tao na may kilalang beer belly. Habang naglalakad siya, sumigaw siya ng may malawak na ngiti. Director Zhang, nagsumikap kayong lahat, pilit na ngumiti si Karina ngunit hindi tumugon sa kamay ng matabang lalaki. Agad siyang ipinakilala ni Griffin Zhang sa kanyang mga tauhan. Ito ang hepe ng pulisya ng West Eve District Police Station sa Stonegate, Karina. Siya ang aming superior, lahat. Magbigay galang. Laking gulat ng iilang pulis na maaaring maging pinuno mula sa lungsod ang isang napakaganda at dalaga, ngunit binati pa rin nila ang isa't isa at hindi naglakas loob na pabayaan siya. Sa bagay na iyon, karamihan sa mga pulis na ito ay nagtatrabaho lamang para sa ikabubuhay. Ang istasyon ng pulisya sa lungsod ay kung saan mayroong mga pambansang tagapaglingkod sibil na talagang binibilang. Hindi mapakali si Karina na simulan ng maliit na usapan sa kanila. Sa halip, lumapit siya sa ama ni Jeff. Magkamukha si Padre Lucian sa kanyang anak na si Jeff at madaling makilala. Gayunpaman, si Padre Lucian ay may kulay abo na buhok, at ang kanyang anak ay biglang pinatay, kaya siya ay pagod sa pag-iisip at mukhang haggard. Kilala ni Karina si Padre Lucian noon at nang makitang ganito ang matanda, nakaramdam siya ng pagkasira ng puso at umakyat para hawakan ang kamay nito. Tito Lucian, kailangan mong manatiling matatag, tiyak na magsisilbi ako ng hustisya para kay Jeff. Malungkot na ngumiti si Father Lucian at nagsalita sa malakas na boses, salamat, Chief Collins. Nagpapasalamat na kami na pumunta ka rito. Sa lohikal na paraan, ang pagkamatay ni Jeff ay hindi sapat para kay Karina upang gumawa ng isang espesyal na paglalakbay sa bayan. Kaya, si Padre Lucian ay nakabitin lamang sa isang huling piraso ng pag-asa habang siya ay tumawag. Hindi mahanap ni Karina ang mga salita para aliwin siya. Pagkatapos ng lahat, wala na si Jeff, hindi pa banggitin sa harap ng kanyang ama. Kahit anong sabihin niya ay magiging hangkag pa rin. Hanapin ang mamamatay tao. Parusahan ng pumatay. Pinaikit ni Karina ang kanyang mga mata at biglang bumaling kay Griffin at nagtanong, Director Zhang, ano ang sitwasyon dito, at kumusta ang investigasyon? Ngumiti si Griffin at sinabing, Chief Collins, si Director Islo ay natagpo ang nakabitin sa kanyang balkonahe nang dumaan ng mga taga-nayon kaninang umaga. Walang bakas ng away na nakita sa pinangyarihan. Mula sa iba't ibang palatandaan, hindi ito tulad ng homicide, kundi pagpapakamatay. Kasinungalingan. Hinding-hindi magpapakamatay ang anak ko. Biglang galit na sumigaw si Father Lucian sa mga oras na ito, si Ziggy siguro ang nagpadala sa kanyang mga tauhan para pumunta at patayin ang aking anak kagabi. Hindi ba't hiniling niya sa aking pamilya na iboto siya bilang punong nayon? Pinatay niya ang aking anak para sa isang boto. Bakit hindi kayo pumunta ng mga pulis at hulihin siya kaagad? Ang mga nakapaligid na nayon ay lahat ay nagpakita ng kalungkutan at galit. Ganyan talaga ang iniisip ng lahat, ngunit hindi sila naglakas loob na magsalita. Si Jeff ay isang bata na lumaki sa Dawang Village. Karamihan sa mga naruroon ay ang kanyang mga tiyuhin at auntie. Ang gayong malupit na kamatayan ay labis na nagpalungkot sa mga taga-nayon. Sumimangot si Griffin at sinabing, Lucian Jinjen, kailangan namin ng ebidensya para sa mga investigasyon. Paano kung walang bakas ng away na makikita sa eksena? Wala bang paraan ng pagtatanggol sa sarili si Director Islo, isang lalaking nagtapos sa isang police academy? Si Justin, na nanunood ng lahat ng ito ay nagambala at nagtanong, sabi mo nagpakamatay siya. Alam mo ba kung ano ang motibasyon niya na magpakamatay? Sino ka?
Si Griffin ay hindi nag-abala kay Justin ngayon, sa pag-aakalang siya ay mga subordinate ni Karina, ngunit hindi ito mukhang ngayon. Huwag kang mag-abala na alamin kung sino siya. Sagutin mo lang ang kanyang mga tanong. Tinapunan ni Karina ng malamig na tingin si Griffin. Nakita ni Griffin na sinasabi ito ni Karina, at masunaring sumagot, hindi pa namin ito nahanap, ngunit susubukan naming lutisin ang kaso sa loob ng 1 buwan. Are you kidding me? 1 buwan. Saway ni Karina. Agad na siyasatin ang mga fingerprint sa lugar at suriin ang katawan ngayon. Hindi ako naniniwala na wala kang makikitang bakas ng mamamatay tao. Direkta kong kukunin ang kasong ito mula sa iyo. Lumabas kayong lahat. Nakita ni Karina. Nagtrabaho si Griffin sa Lucian Town Police Station. Gayunpaman, dapat ay nakatanggap siya ng maraming benepisyo mula kay Ziggy, at nais na sugpuin ito. Biglang nagpakita si Griffin ng bahagyang mapaglaro at ngumiti. Director Collins, nirerespeto kita bilang superior, pero hindi ka dapat sumobra. Lahat tayo ay sumunod sa mga pamamaraan at walang mga pangunahing pagkakamali. Hindi mo alam, ngunit ang ating bayan ng Lucian ay maliit, at maraming bagay na dapat ayusin. Ang ating istasyon ng pulisya ay tumataas din ang kahusayan nito hanggat maaari. Kung determinado kang itaboy kami, paano ako magiging isang tiyuhin, ang aking tiyuhin? Na nagiging sanhi ako ng pagkawala ng mukha niya. Ang tiyuhin mo. Ngumisi si Karina, ang ibig mong sabihin ay si Director Joe ng Public Security Department. Akala mo ba magiging maluwag ako sa iyo dahil lang sa superior ko ang tiyuhin mo? Bahagyang bamantong hininga si Griffin, Chief Collins, huwag nating pakialaman ang negosyo ng isa't isa. Ako dapat ang magdedesisyon ng kaso sa aking lugar ng tama. Griffin, mayroon kang isang tiyuhin na nagtatrabaho bilang director ng Public Security Department, ngunit ikaw ay pinuno lamang ng istasyon ng pulisya sa isang maliit na bayan. Alam mo ba kung bakit? Sumimangot si Griffin at medyo hindi masaya. Pinagtatawanan ako ni Chief Collins. Kalimutan mo na, sabihin ko lang sa iyo ng harapan, malinaw na sambit ni Karina habang binabaliktad ang manggas niya at pinagulong ito ng ilang beses. She then scoffed, hindi ka pani-walang baboy ang ulo mo. Nang matapos siya, pinalo ni Karina ang isang mabilis na suntok sa tiyan ng beer ni Griffin. Smack! Parang naririnig ng mga nanunood ang tunog ng suntok na bumabangga sa kanyang laman. Nanlaki ang mga mata ni Griffin habang siya ay nagpakawala ng matinding paghihirap at nadadapa sa likod. Hindi gaanong nag-abala si Karina at sinuntok ang kaliwang pisngi ni Griffin. Umikot pabalik ang mataba niyang mukha habang umaagos ang dugo sa ilong at bibig niya. Natigilan ang mga taga-nayon at ang iba pang mga pulis. Isang magiting at magandang policewoman ang random na nataman ang isang tao nang walang sabi-sabi. Si Justin ay masayang nanunood mula sa gilid. Ang kanyang direkta at bahagyang marahas na karakter ay kung ano ang nagpaalala sa kanya ng babaeng ito dati. Ang ganda. Ang ganda ng hit. Agad na pumalakpak at nag-cheer si Justin. Isa sa mga taga-nayon ang nangunguna, at ang iba ay nakiisa, tumatawa at pumapalakpak. Matagal na nilang tinitiis si Griffin at ang kanyang koponan. Si Griffin ay pinalo ng malakas, at humihingal siya habang nakasandal sa 2 pulis. Itinuro niya si Karina at hindi malinaw na sumigaw, UB***. You. How dare you? Ha. I. Magsusumbong ako sa superior ko. You. You are finished. 1161. Pinunasan ni Griffin ang dugo sa kanyang mukha at napagtanto na lumuwag na ang 2 niyang ngipin. Namuo ang galit sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hamanin si Karina dahil alam niyang minsan na itong nagsanay sa mga espesyal na puwersa. Sa halip, hinanap niya ang kanyang tiyuhin, si Director Joe. Ano kaya ang posibleng gawin ni Karina sa harap ng kanyang tiyuhin? Pinandilatan niya ito ng buong lakas bago tumalikod na kumaway, na sinenyasan ng iba na umalis na kasama niya. Gayunpaman, bago pa man siya makalabas ng pinto, isang silhouette ang hamarang sa kanyang daraanan. Tumangala si Griffin na may masamang tawa, anong ginagawa mo? Sinabi ni Justin sa isang walang malasakit na paraan, isinusumpa mo ang aking babae at tinawag siyang ab***. Hindi kita kayang bitawan. Bakit?
May balak ka bang salakayin ang isang pulis? Nagtaas ng boses si Griffin. Bumantong hininga si Justin, at habang umiiling siya, dumiretso ang kanyang binti sa ikatlong binti ni Griffin. Oh! Sa isang malakas na daing at nanlalaki ang mga mata, napaungol si Griffin at pumulupot sa lupa habang tinatakpan ang kanyang pandiya. Sir! Sir! Napatulala ang mga kasamahan niya. Bakit mas brutal pa si Justin kaysa kay Karina? Ang likido ay umagos mula sa nakatikip na pandiya ni Griffin, ngunit mahirap matukoy kung ito ay dugo o iba pa habang kumakalat ang isang masamang amoy. Mabilis siyang hinailan ng mga natitirang opisyal at agad na umalis. Napabuntong hininga si Father Lucian nang makita ito. Chief Collins, Mister, hindi nyo na kailangang gawin ito. Magdadala lang ito ng problema sa inyo. Hindi simple ang pagkakakilanlan ng mataba na Zhang na iyon. Kilala ng kanyang tiyuhin si Ziggy. Siya ay isang alipors, at tiyak na sasabihin ng kanyang tiyuhin kay Ziggy ang tungkol sa pangyayari ngayon. Bumalik ka sa lungsod. Ngumiti si Karina at sinubukan siyang aliwin. Uncle Lucian, ayos lang. Mas gusto kong pumunta siya sa amin. Sabihin mo kaagad kung may nangyaring kakaiba bago pumanaw si Jeff. May ebidensya ba na mag-uugnay dito kay Ziggy? Dapat ko siyang arestuhin. Nanginig si Padre Lucian sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak. Napabuntong hininga siya at sinabing, muling dinala ni Ziggy ang mga tao sa bahay ko kagabi, iginiit na tanggapin namin ang kanyang pulang pakete na naglalaman ng $50,000. Gayunpaman, tumanggi kami. Marahil ay tinanggap namin ang kanyang pera, katumbas iyon ng panunuhol at magiging kasabwat niya kami, kaya't si Jeff at ako ay nagsabi sa akin na hindi namin sila iboto kay Lelucian na hindi namin sila ipagtabuyan. Si Ziggy, pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na siya. Nabulunan ng hikbi si Padre Lucian, hindi na kumpleto ang kanyang pangungusap. Isang babaeng nakatayo sa gilid ang nakaramdam ng galit, at sinabing, walang puso si Ziggy. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa ating bayan sa loob ng maraming taon, ngunit siya ang pinakamasama. Nagpadala siya ng mga thugs para harass ang mga pamilyang tumatangging tanggapin ang kanyang mga regalo hanggang sa mapilitan silang kunin ito. Para naman sa mga tulad ni Jeff, isang pampublikong tagapaglingkod, hindi niya sila kayang guluhin ni Shi, kaya't kinuha niya ang mga ito. Bata, at sinabi niya sa amin kung si Ziggy ang mahalal, ang ating bayan ay maaaring may sama ng loob sa kanya dahil dito. May mga tao si Ziggy sa magkabilang panig. 2 estudyante sa universidad mula sa aming bayan ang sumubok na maghanap ng pinuno sa lungsod. Nabigo silang makilala ang pinuno, at nakita sila ng mga nasasakupan ni Ziggy mula sa underworld. Pag-uwi nila, binugbog sila ng kanyang mga nasasakupan at ginawa silang mga tulala. Si Ziggy ang pinakamakapangyarihang tao sa ating bayan, kaya hindi na siya hinahamon ni Lucian ngayon, kaya't hindi siya matapang ni Lucian. Hindi siya madala. Nakakalungkot. Gusto niyang sabihin sa lahat na mamamatay tayo kung hindi natin siya iboboto. Galit na galit ang isa sa matatandang lalaki. Nanlamig ang mukha ni Karina matapos marinig ang kanilang mga kwento. Jeff! Nasaan siya ngayon? Sumagot si Father Lucian sa mahinang boses, siya ay ipinadala sa ospital. Chief Collins, maaari mo ba akong dalhin doon? Hindi ko pa siya nakikita. Walang nagdala sa kanya para makita ang labi ng kanyang anak dahil kay Griffin. Marahang tumugon si Karina at sinenyasan si Justin na dalhin siya sa ospital. Pagdating nila sa ospital, dinala sila ng nurse kay Jeff, at sa wakas ay nakita nila si Jeff, na nakahiga sa hospital bed na walang buhay. Kalmado ang ekspresyon niya kaya nadudurog ang kanilang mga puso. Nalaglag si Padre Lucian sa tabi ng kama nang makita niya ang kanyang anak, tumutulo ang luha sa kanyang kulubat na mukha. Bumantong hininga si Justin ng may mabigat na puso. Kakakilala lang niya kay Jeff ilang araw na ang nakakaraan nang samahan niya si Karina sa isang nightclub. Muntik na siyang bugbugin dahil doon. Sa kasamaang palad, wala na siyang buhay ngayon. Sa mga mata ni Justin, isa lang siyang estranghero, isang karibal na walang pagkakataon laban sa kanya. Natarante siya na nalulungkot siya dahil sa isang hamak na tao. Sa mata ni Karina, kaklase niya si Jeff sa universidad. Isang taong may crush sa kanya, isang matuwid, mabait, at gwapong binata.
Tahimik na lumuha si Karina at tinanong si Justin sa mahinang boses habang nakatingin kay Jeff, bakit? Bakit napaka-unfair ng Diyos sa kanya? Ano ang ginawa niyang mali? Sinusubukan lang niyang gawin ang kanyang trabaho. Akala ko ang mabubuting lalaki ay palaging gagantimpalaan. Bata pa si Jeff, at nagsumikap siyang mag-enroll sa isang police academy para maging isang public servant. Ang dami niyang pangarap sa buhay. Pero marami pa siyang pangarap. Ay buhay pa, kaya bakit kailangan niyang mauna? Hindi siya nakasagot ni Justin. Ang buhay ng tao ay maaaring napakaliit kung minsan, at kadalasan ay maaari niyang baliwalain ito ng buo. Kaya lang, minsan mabigat ang loob niya. Kapag pumatay siya ng mga tao, hindi niya inisip ang kanilang background, ang kanilang mga kwento, at hindi rin niya inisip ang mga magiging epekto nito. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Justin na magdalamhati para sa binatang ito. Ang buhay ng tao ay hindi mahalaga dahil sa kanilang sariling buhay, ngunit dahil sa kung ano ang kanilang naranasan. Ang realisasyong ito ay nagdulot ng malalim na pag-iisip ni Justin, at nakalimutan niya saglit ang kanyang paligid. Lumalabas na ang mga tao ay kadakilaan bilang resulta ng kanilang kawalang halaga. Sa oras na ito, lumapit ang nurse na namamahala sa paglilinis ng labi ni Jeff. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi niya kay Padre Lucian, "Tito, ang anak mo." Habang nagpapalit kami ng kanyang damit, may nakita kaming mga hiwa sa kanyang likod. Tumangala si Padre Lucian na may luhang mga mata habang bumubulong, "What cuts?" Nawala ng malay sina Justin at Karina. Sinabi sa kanila ni Griffin na walang senyales na away, kaya bakit sinabi ng nurse na may mga sugat siya? This can't be. Wala akong nakitang sugat nang dalhin ng ospital ang anak ko. Sagot ni Padre Lucian. Tumingin ang nurse sa labas ng pinto at siniguro na walang tao sa paligid bago bumulong sa kanila, natuyo ang kanyang mga sugat, kaya walang gaanong dugo. Tinakpin ng kanyang damit ang kanyang mga sugat kaya walang makakita hanggang sa maubad namin ang kanyang damit. Ipinaalam namin ito sa istasyon ng pulisya, ngunit binalaan kami ni Direktor Zhang na huwag sabihin sa iyo. Naisip ko na immoral na panatilihing naiisip ng iba ang tungkol sa pagpaslang na ito sa iyo. Isang punyal. Ano? Napabuntong hininga si Karina. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at lumapit kay Jeff upang hilahin ang kanyang t-shirt, hindi pinansin ang pagsisikap ng nurse na pigilan siya. Nagulat si Father Lucian at Karina nang makita ang sugatang likod ni Jeff. May sumulat ng dagwang nekatikip na mga salita sa kanyang likod gamit ang isang punyal, "Magsumbong ka sa pulis, at mapupunta ka sa impyerno." Huminga ng malalim si Padre Lucian. Namilog ang kanyang mga mata, at nahimatay siya sa galit. Tito Lucian. Napabuntong hininga si Karina. Namutla ang labi niya habang nakahawak kay Father Lucian sa tabi ng nurse. Mabilis na tinawag ng nurse ang staff ng ospital para dalhin si Father Lucian para magamot. Tinitigan ni Karina si Jeff na may nalilitong ekspresyon. It's my fault. Bakit ba ang tanga ko? Kasalanan ko siya namatay. Nadurog ang puso ni Justin sa kanyang reaksyon, habang niyayakap siya nito. Huwag mong sabihin iyan, kahit gaano ka pa kagaling magtago nito, kahit hindi mo siya tinulungan, matutuklasan pa rin ni Ziggy ang iyong pag-iral at papatayin siya. Ipinikit ni Karina ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na tumingin muli kay Jeff. Kinuyam niya ang kanyang kamao at bumaling kay Justin. Nang may nanginginig na boses, sinabi niya, "Hubby, may maitutulong ka ba sa akin?" 11:62. Masasabi ni Justin kung ano ang binabalak niyang gawin. Sabihin mo na. Gusto ko siyang patayin. Ngumisi si Justin. Mukhang hindi yan ang gagaling sa isang pulis. Pinaplano mong hawakan ito ng mag-isa. Tumango si Karina na may mapait na ekspresyon. Solemn na ang kanyang boses habang sinasabi, "Noon pa man ay naiisip ko na dapat nating arestuhin ang mga masasamang tao at dalhin sila sa hustisya. Sa pamamagitan lamang ng pagpaparusa sa kanila ayon sa batas mapoprotektahan ang lipunan. Ngayon ko lang napagtanto na ang batas at regulasyon ay hindi gumagana sa lahat ng oras. Hindi ko kailanman naisip ang ganitong paraan dahil hindi ito nangyari sa akin. Masyado akong walang muwang. Hindi ka walang kamuwang-muwang. Ang batas at mga regulasyon ay hindi sapat.
Sa pagkakataong ito, natalo sila sa kayamanan, kapangyarihan, at maging sa malalaking tao. Natahimik sandali si Karina bago sinabing, pumunta tayo sa lugar ni Ziggy, ako. Gusto kong ipaghiganti si Jeff gamit ang sarili kong mga kamay. Natural na obligado si Justin sa kanyang kahilingan. Hindi man lang siya kumikibo kahit kailangan niyang lipulin ang kanyang pamilya, basta ito ang magpapasaya sa kanya. Dahil nasa bayan ang mansyon ni Ziggy, dumiretso sila sa bahay nito pagkalabas mismo ng ospital. Habang papunta sila roon, nakatanggap si Karina ng tawag mula sa istasyon ng pulis, ngunit ibinaba niya ang tawag pagkaraan. Tumawa si Justin nang makita niya ang nagyayelong ekspresyon nito. Tiyuhin ba iyon ni Griffin? Ma, sagot ni Karina habang nagmamaneho. Pinasok ni Ziggy ang kanyang asawa sa punong tanggapan ng Agricultural Bank sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan bilang isang direktor ng Public Security Department. Siya ay napinsala. Hindi ko siya nagustuhan kailanman. Then, just ignore him. Who cares what he says? I'll kill him if he dares to do anything to you. Napangiti si Justin. Tiningnan siya ni Karina nang may mapagmahal na tingin, sa wakas ay ngumiti. Naiintindihan ko na kung bakit maaari ka pa ring manatiling masaya, kahit na naranasan mo na ang hindi masusukat na sakit. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga bagay at pagpatay sa mga tumatawid sa iyo, tama ba ako? Huwag gawing napakadali, at hindi lahat ay kayang gawin ito. Iba ako sa iba dahil wala silang magagawa sa mga taong napatay ko. Nakita ko ang aking sarili na isang mabuting tao noon, panunukso sa kanya ni Karina. Ngayon alam mo na. Mapait na tumawa si Justin. Nagbiro sila, at bahagyang naalis ang mabigat na pasanin sa kanilang mga dibdib. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Ziggy. Nagtayo siya ng 5 palapag na bahay gamit ang sarili niyang pera. Kahit na hindi maganda ang hitsura nito, masasabi ng isa na gumastos siya ng maraming pera para dito. Ang lupain kung saan itinayo ang bahay ay humigit kumulang 1,000 metro kwadrado, at lahat ito ay pagmamay-ari ng pamilya Lay. Sa paghusga sa marangyang hardin at paradahan, malamang na malaki ang gastos. Maraming masasamang ginawa si Ziggy, kaya natural sa kanya na kumuha ng mga security guard para protektahan ang kanyang pamilya. Isang malaking grupo ng mga upahang tao ang tumakbo papunta sa kanila habang papasok sa parking lot ang sasakyan ng pulis ni Karina. Dalawa sa kanila ang naghila pa ng mabangis na aso, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng mainit na mabuting pakikitungo. Bumaba sina Justin at Karina sa kotse at diretsyong naglakad papunta sa main gate. Ang kapatid ni Ziggy, si Howell, ay lumabas ng gate kasama ang kanyang mga nasasakupan. Nagulat siya saglit nang makita niya ang mga ito, ngunit mabilis siyang nakabawi na may kasamang masamang ngiti. No wonder you look familiar. Hindi ba ito ang girlfriend ni Director Lucian, Karina? Bakit ka naka-uniforme? Tumigil ka na sa pag-arte, hindi mo ba nalaman na pulis ako noon pa? Ngumisi si Karina. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Karina. Nalaman ko lang yun noong nakita kitang naka-uniforme. Cut the crap. Nasaan si Ziggy? Tanong ni Karina sa kanya. Nag-cross arm si Howell at mayabang na sinabi, Madam, hindi ka makakapasok sa bahay namin ng walang warrant. Wala kang magagawa sa kinaroroonan ng kapatid ko. Ikaw. Pinigilan siya ni Justin nang mapansin niyang galit na galit siya. Karina, hindi mo pa rin gets. It'll take forever if you keep talking nonsense with them. Ano ang dapat kong gawin? Gusto kong patayin si Ziggy. Naguguluhan si Karina. Kung papatayin natin si Ziggy, hindi rin kailangang buhay ang kanyang mga tao. Ngumiti si Justin. May gustong sabihin si Karina, ngunit nakagawa na si Justin. Sa isang iglap, muli siyang nagpakita sa harap ni Howell. Hindi man lang nakapag-react si Howell nang hawakan ni Justin ang kanyang leeg. Ang kanyang buff body ay hinaila ni Justin pataas, at sa kaunting pagdiin sa kanyang leeg, huminto siya sa paghinga. Walang sinabi si Justin habang inihagis ang kanyang katawan sa hagdan sa likod ng main gate. Lumipad ito ng humigit kumulang 20 hanggang 30 metro ang taas bago dumaong na may kurba. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ng mga tulisan nang makita kung paanong biglang namatay ang kanilang pinuno.
Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay kay Karina, sinenyasan siyang sumunod. Walang nangahas na lumapit. Nagpapasalamat sila sa hindi pag-ihi, kahit na nasaksihan nila ang ganoong eksena. Hindi naman interesado si Justin na patayin ang mga magnanakaw. Dinala niya si Karina sa gate, at dumaan sila sa garden bago makarating sa main door. Si Ziggy ay nasa bahay, tulad ng inaasahan. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto, nasaksihan ang kanyang kapatid na itinapon palabas ng gate. Gayunpaman, nagulat si Justin nang makita ang isang taong lumabas kasama si Ziggy. Katabi niya si Alan, ang lalaking nakilala niya noong kindergarten. Akala ni Justin ay nakabalik na siya sa Shaanxi, at hindi niya inaasahan na makikilala siya dito. Nutla ang mukha ni Alan nang makita niya si Justin. Muntik na siyang tumakbo palayo, ngunit hindi siya sapat na matapang para gawin iyon. Sa halip, tumayo siya na may nakakatakot na ekspresyon. Howl! Napaungol si Ziggy nang malaman niyang namatay ang kanyang kapatid dahil sa bali sa leeg. Mabangis ang mukha niya habang yakap-yakap ang bangkay ng kapatid. Ikaw! How dare you kill my brother? Bakit? Si Jeff ang nararapat na mamatay ngunit hindi ang iyong kapatid. Tinuya siya ni Justin. Tinitigan siya ni Ziggy ng nakakatakot na tingin. He deserved it. He refused to accept my offer and tried to cons me with a police officer. Humph! I need not talk nonsense with you guys. How dare you kill my brother? I will kill you too. Stop staring and kill them. Sa utos ni Ziggy, ang kanyang mga nasasakupan ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang sila ay sumugod pasulong, sinusubukang patayin sila. Walang planong lumipat si Justin, sa halip ay sumulyap siya kay Karina. Mas bagay sa kanya ang mga lalaking ito. Sinisikap ni Karina na ilabas ang kanyang galit, at ang mga tog na ito ay ang perpektong sandbag. Hindi mahirap para sa kanya na talunin sila, na nagtapos sa mga espesyal na puwersa. Bukod pa rito, mayroon din siyang true chi mula sa pagiging nasa tuktok ng Houston Tian. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tulisan habang saktong-sakto ang kanyang mga suntok at sipa. Gayunpaman, hindi sila pinatay ni Karina dahil hindi siya katulad ni Justin. Nabahi lang niya ang isa sa kanilang mga paa. Sa wakas ay napagtanto ni Ziggy na ang mga bagay ay patungo sa timog habang nasaksihan niya ang kanyang mga nasasakupan na ibinaba. Hinailan niya si Alan at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan sila ni Justin. Hinarang niya ang kanilang daraanan, ibinaba ang kanyang binti, at binali ang kanilang mga binti. Napasigaw si Alan mula sa sakit, humihingi ng awa. Napatungo si Justin sa kanyang ulo at nagtanong, ikaw, akala ko ba sinabi mo na babalik ka sa Shaanxi? Bakit ka nandito? Ako. May negosyo akong gagawin kay Boss Lei. Ako. Babalik ako sa Shaanxi pagkatapos nito. Please let me go. Umiiyak si Alan. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata ngunit hindi siya naniwala. Bumaling siya kay Ziggy para sa paglilinaw. Nagsasabi ba siya ng totoo? Nag-alinlangan si Ziggy noong una, ngunit tumango pa rin siya habang nanginginig. Napangiti si Justin, kung sasabihin mo sa akin ang totoo, ipinapangako ko na papatayin ko lang siya. Hindi kita papatayin. Talaga. Tuwang-tuwa si Ziggy. Sumigaw si Alan, Ziggy. Hindi mo ito magagawa. Hindi mo ito magagawa sa akin. Walang pakialam si Ziggy sa kanya. Mayroon kaming negosyo sa pagmimina, ngunit sa pagkakataong ito ay pinakidnap niya ako ng isang batang babae para sa kanya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Napuno ng marahas na hangarin ang mga mata ni Justin, at nanunuya siya, alam ko na. Wala sa mga kaaway ko ang magpapatong ng kamay sa anak ko. Bakit? Plano ba ng wangkla na banta ako kasama ang anak ko? O sarili mong ideya? Nalungkot si Alan, at walang magawang sinabi, ideya ko iyon. Sumuko na sa akin ang aking angkan. Gusto kong subukan ang swerte ko. Young Master Gibson, alam kong hindi ako mabubuhay, ngunit mangyaring huwag patayin ang aking anak, nakikiusap ako sa iyo. Hindi pinatapos ni Justin ang kanyang pangungusap, nabasag ang kanyang bungo gamit ang kanyang mga paa.
Hindi man lang siya interesadong marinig siya dahil naglakas loob siyang saktan ang kanyang anak. Gayunpaman, kumbinsido si Justin na ginawa ito ni Alan dahil sa isang personal na sama ng loob. Inapi ng angkan ng Gibson at Nigel ang angkan ng Wang. Hindi sila magiging ganoon katanga, iniisip na maliligtas sila sa pamamagitan ng pagkidnap sa isang batang babae. Napabuntong hininga si Ziggy dahil nakita niya ang brutal na paraan ng pagpatay ni Justin. Ang paraan ng pagkabasag niya sa bungo ni Alan ay lubos na kasuklam-suklam, at ang sahig ay natatakpan ng mga piraso ng utak at dugo. Master! Can I leave now? Pakiusap ni Ziggy sa kanya. Ngumisi si Justin sa kanya at sumulyap kay Karina, na naglalakad palapit sa kanila na may mahigpit na ekspresyon. No Kendo. Sabi ko hindi kita papatayin, pero hindi ibig sabihin na hindi ka papatayin ng babae ko. Ikaw. Niloko mo ako. Namula ang mukha ni Ziggy. Napuno siya ng kahihiyan, hinanakit, at takot, at gusto niyang kagatin ang kanyang dila. 11:63. Lumipas ang oras, at araw na ng halalan para sa pinuno ng nayon ng Dawang Village sa Lucian Town. Ang nag-iisang notpick, si Ziggy, ay biglang namatay sa bahay. Kaya, ang dating punong barangay ay muling nahalal. Ang mga taga-nayon ay walang masyadong alam tungkol sa pangyayari at naghula tungkol sa kanyang pagkamatay. Ano man ang dahilan sa likod nito, natutuwa pa rin silang marinig ang kanyang pagpanaw. Ang mga nakatataas ay nagpadala ng mga tao para sa investigasyon, at si Ziggy ay pinaghihinalaang nagpalawak ng pabrika ng ilegal, na nagdulot ng polusyon sa paligid ng lugar. Pinaghihinalaan din siyang sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Isa pa, kahit patay na siya, kinumpiska ang kanyang mga ari-arian. Ang mga nakakilala sa kanya ay inusisa at sinentensyahan ayon sa mga krimeng ginawa. Isinara ang paper mill sa Dawang Village, at naglaan ng pondo ang gobyerno para magamot ang mga polluted na lugar. Hindi nakalimutan ang mga manggagawa sa pabrika, kung saan nangako ang gobyerno na aalagaan ang kanilang trabaho. Bilang direktor ng istasyon ng pulisya sa Lucian Town, inaresto si Griffin dahil sa panunuhol at karahasan. Bumalik sa Stonegate, naganap ang mga inspeksyong pandisiplina dahil sa insidenteng dulot ni Ziggy at Griffin. Nagulat ang komite ng munisipyo ng Stonegate nang malaman na ang bagay na ito ay nag-alerto kay Premier Gilmore na naninirahan sa Central City. Malapit nang maglingkod si Gilmore para sa isa pang termino sa panunungkulan, kaya kailangan niya ng ganito para magkaroon ng magandang reputasyon. Sa pamamagitan ng personal na pagpaparusa sa kanila, ito ay magsisilbing isang mahusay na babala sa mga partidong pampulitika. Pagkatapos ng late-night flight mula Central City papuntang Stonegate, sinuspinde ni Gilmore ang mga direktor ng Public Security Department at ng Environmental Protection Department. Inaresto rin ang mga nauugnay kay Ziggy. Malaking pagbabago ang nagaganap sa gobyerno ni Stonegate, ngunit walang nang ahas na suwayin o tulungan ang mga inaresto. Sa isang sandali, ang politikal na bilog sa Zenica ay naging magulo. Natakot ang mga tao at iginagalang si Gilmore. Ang kanyang katanyagan ay tumaas sa internet, at ang mga positibong komento ay ibinigay sa pinakabatang premier sa Zenica. Sa gitna ng lahat ng makabuluhang pagbabagong ito, ang pagbibitiw ni Karina sa pagiging pinuno ay tila isang maliit na bagay. Iba't ibang hula ang ginawa sa departamento ng pulisya, ngunit mas interesado ang publiko na malaman kung sino ang susunod na itatalaga. Bumalik sa bahay ni Justin sa Paradise Villas, tinawag ni Rebecca sina Ginsel at Roslyn para magmadyong nang si Marian ay nasa labas ng trabaho. Kailangan niya ng isa pang tao, kaya tinawagan din niya si Karina, na nagpapahinga sa bahay, kaka-resign sa trabaho. Ngayong hindi na niya kailangan pang magsuot ng uniforme, medyo casual ang paraan ng pananamit niya, maiksi ang buhok, itim na sweater at masikip na maong. Ito ay isang medyo kabataan na hitsura para sa taglamig. Si Karina ay mas pabaya kaysa Joyce sa madyong, kusang nagbibigay ng mga piraso kay Rebecca. Si Rebecca ay nakangiti mula tenga hanggang tainga, natutuwa na manalo ng magkakasunod na round. Nagsimulang mag-chat ang mga babae habang naglalaro sila.
Ang pagkakaroon ng regular na pagkikita at paglilinang sa parehong pamamaraan, sila ay naging mas malapit sa isa't isa. Sister Karina, totoo bang hindi ka na magtatrabaho bilang pulis? Nabalitaan ko kay Hobby na itinuturing mo itong karangalan. Tanong ni Jincel. Casual na iniunat ni Karina ang kanyang mga braso. Nasa nakaraan na yan. Naiinip na ako. Tsaka pinatay ko si Ziggy, kaya nakagawa talaga ako ng krimen. Hindi pwedeng pulis ang isang kriminal. Hindi naman. Pumapatay ka lang ng basura. Humalaklak si Roslyn. I've had enough of it. I'm tired. Ang pagiging police officer ay may kasamang maraming restrictions, and it's boring. I've decided to return to Central City and samahan ang parents ko. I want to ask my sister if there is any way to increase my cultivation speed. Habang sinasabi iyon, lumapit si Karina kay Roslyn sabay ngisi. Sister Roslyn, napakalakas mo. Bata pa lang ay naglilinang na ang kapatid ko, pero nasa soul forming stage ka na. Nauuna ka sa kanya. Sabihin mo sa akin ang iyong mga insight. Nagkibit balikat si Roslyn, babanggitin ko sana kung may insights ako. Naiintindihan ko na kung bakit nag-uusap si Hobby tungkol sa realms. Nothing works if you can't step into it. I don't know how to say it. Nothing sounds right. Besides, I think everyone has a different Tao, and yours will only work for you. Nagkibit balikat si Roslyn, I would have mentioned it earlier if I have any of those insights. I am now starting to understand why Hobby talks about levels. It will not work for you if you can't get there yourself. I don't know how to phrase it. It doesn't sound right at all. Tsaka, I think that everyone has a different method, only work for you. Nagpout si Karina. Fine, you're too mysterious. I'll ask my sister when I'm back in Central City. Tumingin ka, nakapout ng husto. Sasabihin sa iyo ni Roslyn kung alam niya ito. Ni hindi alam ni Justin kung paano ito sasabihin, lalo na si Roslyn. Kinawian ni Rebecca. Humajejek si Karina. Ma, nagbibiro lang ako. Teka. Bakit nanalo ka na naman? Inihayag ni Rebecca ang kanyang mga piraso at tumango na may nagniningning na mukha. Habang naguguluhan kayo, walang tumitingin sa kakayahan ko. Nagtawanan ng mga babae sa kanyang mapagmataas na ekspresyon. Pagsapit ng gabi, umuwi si Mina kasama si Leia, at naging mas masaya ang kapaligiran sa bahay. Hindi nagtagal, umuwi si Marian. Bahagya siyang nalungkot nang malaman na tinawag ni Rebecca ang iba para magmajong habang siya ay nagtatrabaho. Gayunpaman, kasama si Karina, makakahanap siya ng pagkakataong makausap ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya. Nag-aalala siya na baka masaktan si Karina, nabalitaan niya ang tungkol sa nakaraan nila ni Jeff. Buti na lang, optimistic si Karina. Ibinaon niya ang kanyang kalungkutan at tinanggap ang katotohanang nakaraan na ang lahat. Naghanda si Yuna ng masarap na hapunan para manatili ang mga babae para sa hapunan. Pagkatapos ng lahat, narito ang kanyang anak na si Jincel. Inimbitahan din ng pamilya ni Talia at Joyce para sa hapunan dahil nakatira sila sa parehong lugar. Masikip sana kung hindi dahil sa malawak na espasyo sa mansyon. Nang malapit ng maghapunan, hindi naiwasang magtanong ni Marian, nasaan si Justin? Hindi pa siya umuuwi. Tumawa si Rebecca. Ngayon mo lang ito tinatanong. Kinakabahan si Justin kay Jingjing. Tinutulungan niya silang makagalaw. Naalala ito ni Marian, at tahimik siyang tumango. Pagkatapos ng mahabang panghihikayat mula kay Jinky, sa wakas ay nailabas na ng kanyang mga magulang ang kanilang sama ng loob. Sa wakas ay makikilala na nila ang relasyon ni Jinky kay Justin. Sa totoo lang, hindi nila ito kayang tutulan kapag ibinigay na ng kanilang anak ang lahat kay Justin. Bukod pa rito, hindi nila maaaring linlangan ang kanilang sarili at ang iba sa pamamagitan ng paghiling kay Justin na bigyan ng kanilang anak ng tamang katayuan dahil siya ay naging napakayaman at maimpluwensyang bigla.
Nang sabihin ni Jinky kay Justin ang tungkol sa desisyon ng kanyang mga magulang, tumalon si Justin mula sa ikalawang palapag at tumalon pabalik mula sa kusab-ikan. Si Matandang Lee ang kanyang unang kaibigan sa Zenica, na mayroong mahalagang lugar sa kanyang puso. Ito ay dahil tinatrato siya ni Old Lee na parang karaniwang tao, at nagbigay ito sa kanya ng bagong pag-asa sa buhay ng madama niyang kaiwan mula sa kalungkutan sa kanyang puso. Noon pa man ay pinagsisisihan niyang hindi niya madalas makilala si Old Lee dahil kay Jinky. Ngayong pumayag na ang kanyang mga magulang, tuwang-tuwa si Justin sa punto na tumakbo siya sa kanilang bahay kinabukasan at uminom kasama sila hanggang hiteng gabi. Sinamantala ni Justin ang kanilang pagkakasundo at nagpa siya na humanap sila ng bagong apartment malapit sa Department of Education dahil nakatira pa sila sa lumang bahay. Bukod sa mas madali para sa kanila na gawin ang kanilang mga pagsusuri sa kalusugan sa ospital, mas maginhawa rin para kay Jinky na alagaan sila pagkatapos ng trabaho. Bagamat hindi talaga comfortable si Marian sa katotohanang si Justin ay nagsisikap na pasayahin sila, sinuportahan pa rin niya ito. Dahil nakatira ang lahat sa iisang lugar, umupo silang lahat sa sala pagkatapos kumain para manood ng pinakabagong K-drama. Maagang umalis si Karina dahil hindi siya interesado sa mga cringy na drama, ni hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan ito ng ibang mga babae. Mabilis na lumipas ang oras, at 11:00 na. Naghahanda na si Natalia at Roslyn para umalis dahil hindi naman sila pwedeng magstay dito ng magdamag para lang manood ng drama kahit na nag-enjoy sila. Akmang tatayo na sila, kumunot ang noo ni Roslyn. Pagkatapos ay sinabi niya na may malungkot na ekspresyon, kakaiba iyon. Parang may dalawang magsasaka sa yugto ng Soul Formang. Iniisip ko kung ito ay isang kaibigan o kalaban. Natigilan ang lahat at napalingon sa kanya. Ang lahat ng iba ay nasa yugto lamang ng Houston Tian. Gayunpaman, dahil si Roslyn ay nasa yugto na ng Soul Formang, natural para sa kanya na maramdaman ang presensya ng iba pang mga cultivator. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, biglang nag-igting ang kapaligiran. 11:64. Maya-maya pa, umalangaw-ngaw ang makina ng sasakyan. Sa tingin ko may 10 tao sa labas. Bubuksan ko ang pinto. Nagkusa si Roslyn at naglakad papunta sa pinto, nag-aalala sa mga hindi inanyayahang bisita. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto, at natigil ang ekspresyon niya nang makita niya ang lalaking naglalakad patungo sa kanya sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Si Gilmore ay may mainit na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay tumango kay Roslyn upang batiin siya. Premier Nigel. Kahit na hindi interesado si Roslyn sa politika, nakikilala pa rin niya ang kanilang premier. Gayunpaman, tila hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagbisita ni Gilmore. Natuon ang atensyon niya sa dalawang lalaking nakasuot ng tradisyonal na mahabang gown na nakatayo sa tabi niya. Ang dalawang iyon ay sina Flynn at Dax, ang namamahala sa pagprotekta kay Gilmore. Kahit na dapat ay pabor siya sa kanila, kailangan pa rin nilang magpakita ng respeto sa kanya habang nasa publiko. Habang pinagmamasdan sila ni Roslyn, si Flynn at Dax ay nabigla rin sa kanya. Sila ay isang siglo na, at sa mga miyembro ng kanilang angkan, sila ay itinuturing na medyo katamtaman. Kaya naman, matagal silang nakapasok sa Soul Forming stage. Gayunpaman, sila ay naglilinang sa border mula sa murang edad. Kung ikukumpara sa mga nasa makamundong mundo, sila ay itinuturing na top-notch cultivator. Si Roslyn naman ay nasa 20s pa lang, pero nasa Soul Forming stage na siya. Nakakaintriga na malaman na hindi man lang siya mababa sa kanila. Sa katunayan, hindi sigurado si Roslyn kung paano rin siya nakarating sa yugtong ito. Ang mga kababaihan ay nilinang batay sa pamamaraan ni Justin, isang inscription na binago ayon sa Endless Resolve Restoration Scripture. Ito ay kasabay ng langit at lupa, kung saan ang daw ay magiging langit at lupa. Hindi matukoy ng mga babae ang pagkakaiba bago maabot ang yugto ng Soul Forming, ngunit sa pagpasok nila sa yugto ng Soul Forming, ang mga benepisyo na kasama ng kanyang mga inscription ay nalampasan ang ginamit ng Border Clan. Ito ang dahilan kung bakit naging sakam si Felicity para sa inscription ni Roslyn, na naramdaman na ito ay hindi pangkaraniwan.
Sa mas madaling salita, kahit na ang inscripsyong ito ay hindi kasing ganda ng Endless Resolve Restoration Scripture na maaaring umabot sa makalangit na kapigatian ng 9 Heavenly Lightning, isa pa rin itong natatanging inscription. Miss, ito ba ang tirahan ni President Marian mula sa Yellow International? Oo, Premier Nigel. Kinakabahang sagot ni Roslyn bago umalis sa daan para papasukin sila. Natigilan ang mga babae nang makita ang mga bisita. Namutla ang mukha ni Marian, malinaw sa kanyang mga mata ang gulat. Nanginginig ang kanyang katawan, at hindi siya mapakali. Nagulat at nag-aalala si Rebecca. Kailangan niyang maging maingat dahil ang mga bagay ay awkward sa pagitan ng Gibson at Nigel clan. Premier Nigel, pwede ko bang malaman kung bakit ka nandito? Tumingin si Gilmore kay Marian ng malalim bago ngumiti ng malumanay. Rebecca, nandito ka rin. Matagal na mula noong huli tayong nagkita. Please drop the formalities, keep it casual with me. Gusto ko lang makita si Marian dahil may free time ako sa Stonegate. Nakikita mo si Marian. Bakit niya sinabi ng diretso? Sinulyapan ni Rebecca ang kanyang manugang na tahimik na nakakagat sa kanyang mga labi. Alam ni Yuna na si Marian ay anak ni Gilmore, ngunit hindi ito alam ng iba. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang lihim na ito ay malalantad sa lalong madaling panahon. Inutusan ni Gilmore ang kanyang mga bodyguard na manatili sa labas, samantalang sina Flynn at Dax ay pumasok sa sala habang pasulyap-sulyap sa paligid bago tingnan si Roslyn at Marian ng may naiintrigang tingin. Naging maingat ang mga babae nang pumasok si Gilmore, at hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Pagkatapos ng lahat, si Gilmore ang kanilang premier, isang taong nakikita lang nila sa telebisyon. Tanging ang isang padalos-dalos na tao tulad ni Justin ay hindi papansinin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na kailangang kabahan, maupo ka. Nandito talaga ako para lang makita si Marian. Inulit ni Gilmore ang kanyang pangungusap at huminto sa harap ni Marian. Lumingon si Marian, ipinaalala ang oras na tumanggi si Gilmore na kilalanin siya bilang kanyang anak. Pakiramdam ko ay parang may naglalagay ng asin sa kanyang sugat, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay na halos maputol ang sarili gamit ang kanyang mga kuko. Si Gilmore ay hindi nawirduhan sa kanyang pananahimik at patuloy na ngumiti sa kanya. Marian, I came here with a sincere heart. Can I talk to you in private? Huminga ng malalim si Marian na may nanginginig na katawan. Wala akong masabi. Naninikip ang dibdib niya nang pilit niyang ilabas ang mga salitang iyon sa bibig niya. Meron ako. Si Gilmore ay naging taos-puso kaya nabigla ang iba. Bakit parang nanghihingi siya ng pagkakataon na makausap siya ng pribado? Tumangala si Marian, at lumambot ang kanyang puso sa nagsusumamong tingin nito. Maaari tayong mag-usap doon, sabi ni Marian habang lumingon sa kabilang silid. Sinundan siya ng malapitan ni Gilmore na may nagniningning na mukha. Ang mga babae ay hindi nang ahas na sundan sila, sa halip ay nakatitig kay Rebecca na may nagtatakang mga ekspresyon. Nay, anong nangyayari? May kaugnayan ba si Premier Nigel kay Sister Marian? Hindi napigilan ni Joyce ang pagkalito. Bumantong hininga si Rebecca bago sinabi sa kanila ang kanilang nakaraan. Ano? Si Marian ay anak ni Premier Nigel. Bulalas ni Roslyn. Parang panaginip. Ungol ni Ginsel. Pamilya kami kaya malalaman niyo pa rin ito, ngunit hindi ninyo ito maaaring banggitin sa harap ni Marian. Hindi niya ito gusto, babala ni Rebecca sa kanila. Tumango ang mga babae. Naawa sila kay Marian. Kahit si Talia ay hindi maisip na si Marian ay nagroon ng ganoong kahirap na buhay, kahit nakilala niya si Marian. Kasabay nito, nakatalikod si Marian kay Gilmore habang nakatitig sa kalangitan sa gabi. Premier Nigel, pakiusap magmadali. Gabi na. Malamig ang boses ni Marian. Hindi ito naabala ni Gilmore. Pagkatapos ay nagsalita siya sa boses na puno ng emosyon, na may bakas ng pagsisisi na maririnig, anak, alam kong naiinis ka sa akin. Nahihiya akong sabihin ito, ngunit ilang araw akong nagpumiglas bago ako magkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo at sa iyong ina. Paumanhin. Ha! Ngumisi si Marian nang marinig niya ito.
Pakiusap, huwag magbiro, Premier Nigel. Galing ako sa isang ordinaryong pamilya at isa lang akong businesswoman. Hindi ako karapat-dapat sa iyong paghingi ng tawad. Napabuntong hininga si Gilmore, aminin kong binulag ako ng kasakiman. Nagkasala ako para sa reputasyon ko. Inaamin ko. Pero, Marian, matalino kang babae, tulad ng nanay mo. Sigurado akong mauunawaan mo ang sitwasyon ko. Bilang isang taong may katayuan at kapangyarihan. Kailangan kong isaalang-alang ang napakaraming bagay at ipagpalagay ang napakaraming mga bagay na kailangan kong ipagpalagay na hindi naging madali ang lahat ng mga araw ko, dahil hindi naging madali ang lahat ng aking mga responsibilidad. May kalayaan akong gawin kung ano ang gusto ko. Ano man ang aking mga pagpipilian, pinapanood kita at pinoprotektahan ng palihim. Maaaring hindi ako ang pinakamagaling, ngunit natutuwa akong masaksihan ang iyong paglaki. Nalampasan mo ang maraming mga hadlang at naging isang mahusay na nasa hustong gulang. Hindi ako nagsisikap na kunin ang kredito, ngunit kahit na hindi kita kinilala, ibinigay ko ang aking makakaya upang tumulong sa iyong negosyo. Earn your gratitude. But I really hope that you can put yourself in my shoes and consider it. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na tabyusan ang sarili ko at patawarin ako dati, andito ako walang hiyang humihingi ng tawad. 11:65. Namula ang mga mata ni Gilmore, at kumikinang sila sa panghihinayang sa pag-amin na iyon. Nakatalikod pa rin si Marian sa kanya. She was trying her best na kontrolin ang kanyang emosyon. Matapos ang matagal na katahimikan, sa wakas ay nagpakawala siya ng hininga habang sinabing, hindi na kailangan iyon. Hindi na ako napupuot sa iyo, kaya hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Kumpara sa dati, maganda ang buhay ko. Kaya kong gawin ang mga bagay na ine-enjoy ko. Nasa tabi ko ang aking pamilya, ang aking manliligaw, at ang aking anak. Kontento na ako. Kung gusto mong magkaroon ako ng kahit ano, wala na akong gusto gawin sa iyo. Nagulat si Gilmore saglit, ngunit mabilis itong napalitan ng kalungkutan. Marian, ayaw mo man lang tumingin sa akin. Hindi ka na bababalik sa tabi ko. Anak kita. Kung hindi ka naniniwala sa sinseridad ko bilang ama, kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. I swear. Hindi na ako bata, at wala na akong maraming araw. Sana lang ay makabawi ako sa iyo sa abot ng aking makakaya, kung kaya kong kunin ang posisyon ko sa iyo. Ang angkan ng Nigel, wala akong reklamo. Sa wakas ay nag-react si Marian nang sabihin ni Gilmore na bababa siya bilang pinuno ng clan para sa kanya. Lumingon siya na bahagyang nakabuka ang bibig nang makita ang seryosong ekspresyon nito. Leader ng clan. Isang lalaking tulad niya, na nakipaglaban para sa katayuan at kapangyarihan sa halos buong buhay niya, ay handang ibigay sa kanya ang posisyon na iyon. Alam ni Marian na wala siyang gusto ng ganoon, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay nagpabagabag sa kanya. Sa isang malalim na buntong hininga, sinabi niya, hindi ko kailangan ang mga bagay na iyon, iwanan mo ito para sa iyong anak. Ang aking apelyido ay Lysander, hindi Nigel. Hindi. Pinutol siya ni Gilmore. Ikaw dapat si Nigel, Marian. Hindi si Lysander. Marian, anak ko, hindi mo ba ako kayang kilalanin bilang iyong ama, at kilalanin ang angkan ng Nigel bilang sarili mong pamilya? Alam kong mas mahusay ka kaysa kay Gareth. Maaari akong bumaba sa pwesto para sa iyo kung handa kang tanggapin ito. Ikaw ang magiging pinuno ng angkan ng pinakadakilang angkan sa Zenica. Si Marian ay nakaramdam ng hininga sa kanyang pag-amin. Hindi niya akalain na dadating si Gilmore sa hating gabi para lang sabihin sa kanya ang isang bagay na sensational, tulad nito. Umiling si Marian habang pinupunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, hindi ko alam, please stop talking. Pagod na ako, kaya please leave. Nang makita ang kanyang masakit na ekspresyon, pinigilan ni Gilmore ang isang ngisi at tumango sa halip na may tame time na ekspresyon. Sige, hindi ka pipilitin ni Dad. Ingatan mo ang sarili mo. Sa susunod na lang ako. Tatay. Kinilig si Marian sa salitang iyon. Ito ay isang katagang hindi niya narinig sa loob ng maraming taon.
Dahan daw ang lumingon si Gilmore habang si Marian ay nanatiling nakatulala na ekspresyon. Matapos ang dalawang hakbang ay lumingon ulit siya na parang may naalala. Sa isang magiliw na ngiti, sinabi niya, naparito ako sa maling oras. Dapat ay tulog si Leia, di ba? Alam kong nagampon kayo ni Justin ng isang anak na babae. Siya rin ang aking unang apo. Magdadala ako ng mga regalo para sa kanya sa susunod. Pagkasabi noon, sumulyap si Gilmore sa kanya bago umalis na nag-aatubili. Samantala, habang nag-uusap sila, nagsilbi si Rebecca ng tsaa kina Flynn at Dax sa sala. Gayunpaman, hindi sila interesado sa pag-inom ng tsaa, ngunit sa halip ay palihim na sumulyap sa mga babae. Talagang interesado sila kay Roslyn. Na may kakaibang ngiti, tinanong ni Flynn si Roslyn, pambihira ang antas ng iyong paglilinang. Nasa mura ka ng yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Ikaw ba ay isang wandering cultivator? O kabilang ka ba sa isang angkan? Nagsalubong ang kilay ni Roslyn. Bakit sigurado ka bang bata pa ako? Kahit 100 taong gulang na ako, ganoon pa rin ang hitsura ko. Tumawa si Dax. Nilinaw mo lang sa pagsasabi niyan. Halos 1 siglo na tayo, at hindi natin hinuhusgahan ang edad ng isang tao sa pisikal na hitsura. Masasabi natin ang edad mo sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong pag-uugali, ugali, tono ng boses, ugali, at posture sa paglalakad. Nakakalito kung sabihin ang edad ng isang magsasaka mula sa kanilang pisikal na hitsura. Ngumuso si Roslyn. Kahit totoo, bakit mo tinatanong sa akin ito? Mula nang muntik na siyang DA ni Felicity, na nagtangkang nakawin ang kanyang inscription, labis na naging maingat si Roslyn. Hindi ka mula sa 4 na pangunahing angkan, hindi ba? Kinusat ni Flynn ang kanyang mga mata. So ano? Hehe, ang sanggit mo? Tumawa si Flynn. Kung hindi ka mula sa 4 na pangunahing angkan, dapat kang magpaalam sa iyong pamilya at mga kaibigan. Hindi ka na makakatagal dito. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Roslyn, puno ng pagtataka ang boses. Kinuha ni na Flynn at Dax ang kanilang mga teacup at hindi pinansin ang kanyang tanong. Sa sandaling iyon, lumabas si Gilmore sa sala at nakipagpalitan ng tingin sa kanila, senyales na oras na para umalis. Si Rebecca ay nasa gilid sa buong panahon. Nang lumabas si Gilmore, nagmamadali siyang lumabas para tingnan si Marian. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang makita niyang okay na si Marian. Nagpaalam si Gilmore kay Rebecca. Rebecca, pakiusap, alagaan mong mabuti si Marian, ngayong manugang mo na siya. Pupunta ako at bibisitahin siya sa lalong madaling panahon. Tumibok ang puso ni Rebecca. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin, pero pinilit pa rin niyang ngumiti at tumango. I will. Gusto rin ng biyenan ko si Marian. Tumango si Gilmore na may kasiyahang ekspresyon. I'm glad Sir Gibson likes her. Sadly, Marian still refuses to acknowledge me, so I'll have to wait patiently. Bilang isang ina mismo, naunawaan ni Rebecca ang kanyang sakit nang minsang tinanggihan siya ni Justin. Kahit alam niyang maraming masasamang ginawa si Gilmore, hindi niya napigilan ang sarili na aliwin ito. Huwag kang mag-alala, si Marian ay hindi isang batang makitid ang isip. Pinahahalagahan niya ang pamilya. Sigurado akong matatanggap ka niya balang araw, basta tunay kang tapat. Sincerer ako. Mapait na ngumiti si Gilmore bago muling nagpaalam sa kanila. Nang malapit na silang umalis, may naramdaman sina Flynn, Dax, at Roslyn na naging sanhi ng pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. May ibang tao dito. Sigaw ni Roslyn. Ano? Naguguluhan si Rebecca. Tumawa si Flynn. Sinabi ko lang sa iyo na maghanda, at ngayon ay nandito na siya. Sino ang nandito? Si Rebecca ay nababalisa. Nagkatinginan sina Talia at Joyce. Pakiramdam nila ay mahihirapan silang makatulog ngayong gabi. Habang nag-uusap sila, sumigaw ang mga bodyguard ni Gilmore sa labas. Sino ka? I freeze. Ilang segundo lang ay narinig ang hiyawan, at halatang may nagpabagsak sa mga bodyguard. Bumukas ang pinto, at isang estranghero ang pumasok sa sala.
Nakasuot siya ng kulay abong Daoist na robe na may pulang telang strip sa kanyang baywang. Sa hitsura nito, tiyak na isa siyang Daoist na nasa edad 40. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang bun, at isang silver longsword ang nakasabit sa kanyang likod. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kanila nang walang pasensya. Habang nakatingin siya sa kabuuan ng silid, tila nagulat siya nang makita sina Flynn at Dax, ngunit agad niyang inilipat ang tingin kay Roslyn. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghanga. Sino ang mayroon tayo dito? Pinadala ka ni Hongmeng, ang Absolute Sword Daoist, bilang kanilang messenger sa pagkakataong ito. Namatay si Tianyin Monk noong nakaraan, at ngayon ay nagpadala na sila ng Daoist. Mukhang ipinagpapalit ni Hongmeng ang kanilang mga messenger, haha. Panunukso ni Dax sa kanya. Ganap na Taebaek Daoist. Hongmeng Messenger. Lahat ng tao dito maliban kay Jinsel ay maraming alam tungkol sa border, kaya agad silang nahuli. Hindi gaanong naintindihan ni Jinsel ito noong una, ngunit namutla ang kanyang mukha nang makita niya ang Daoist sa harap ng kanyang mga mata. Bumakas ang mga emosyon sa kanyang mga mata habang nakatayo siya malapit sa kanyang ina, si Yuna. Jinsel, anong problema? Anong ginagawa ng taong ito dito? Nakaramdam din ng takot si Yuna. Sinenyasan siya ni Jinsel na hamina ang boses at bumulong sa kanyang tainga, "Nay, wala nang oras para magpaliwanag. Pumunta ka sa kusina at tawagan si Hobby gamit ang iyong telepono, at hilingin sa kanya na bumalik kaagad." 11:66. Walang masyadong pumapansin sa kanya kahit sumilip siya sa kusina dahil isa lang siyang ordinaryong babae. Matapos sabihin sa kanya iyon ng maikli, si Jinsel ay nagpanggap na parang walang nangyari. Si Yuna ay isang mabilis na tao. Tinapunan niya ng nalilitong tingin ang lahat bago tahimik na umalis sa kusina, nagkunwaring nagtitimpla ng tsaa para sa kanilang mga bisita. Hindi man lang sila sinulyapan ni Absolute Sword Daoist. Napunta ang atensyon niya kina Flynn at Dax. Nagiging matapang ang Nigel clan, hayagang pumupunta sa mundo. Hindi ka ba natatakot na hatulan ng dalawa pang angkan? Napangisi si Absolute Sword Daoist. Absolute Sword Daoist, sa tingin mo kaya mong kumilos ng makapangyarihan dahil lang sa mas mataas ang iyong cultivation kaysa sa amin? Ang mga dakilang sinaunang angkan ay palaging nagpapadala ng mga inapo sa makamundong mundo para sa pagsasanay. Walang seryosong bagay tungkol dito. Mas mabuting hindi ka mamatay ng maaga tulad ng iyong hinalinhan, ang Tianyin Monk, hehe. Isang Hongmeng messenger na pinatay ng isang makamundong balita, ngayon na. Tinuya siya ni Flynn. Ang mga dakilang sinaunang angkan at Hongmeng ay hindi kailanman naging maayos sa isa't isa. Kaya't ang kanilang mga pagtatagpo ay palaging puno ng pangungutya at pang-iinsulto. Wala akong oras sa inyong dalawa. Lumingon ang Daoist kay Roslyn at nakangiting sinabi, "Kamang magsasaka, hindi ka na makamundo simula nang pumasok ka sa yugto ng Soul Formang. Walang saysay ang manatili sa mundong ito. Sumunod ka sa akin pabalik sa Hongmeng." Bumilis ang tibok ng puso ni Roslyn nang may maalala siya. Binanggit ni Jinsel na ang mga magsasaka na pumasok sa yugto ng Soul Formang ay kailangang pumunta sa Hongmeng. Nandito pala itong Daoist para dyan. Hindi ito matanggap ni Roslyn. Umiling siya at tinanggihan ang alok nito, "Pari, wala akong balak na pumasok sa Hongmeng." Napangiti si Absolute Sword Daoist nang marinig iyon. "Pusta ko na hindi mo alam ang mga benepisyo ng pagpasok sa Hongmeng. Marahil ikaw ay isang palaboy na magsasaka na sinuwerte, sa paghusga mula sa iyong murang edad. Malamang na wala kang ideya, ngunit kapag nakapasok ka sa Hongmeng, maaari kang makakuha ng mas mayamang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Bukod dito, bibigyan ka rin namin ng mga gamot at mga artifact. Kung gusto mong mapagtagumpayan ang yugto ng tribulation ng mabilis hanggat maaari, ang iyong landas ay haad lang lamang sa iyong pag-unlad." Nakangiti pa ring umiling si Roslyn, "Ayos lang pare. Hindi ako interesado sa mga bagay na iyon." Ang pasensya ni Absolute Sword Daoist ay dumating sa limitasyon, at ang sulok ng kanyang mga labi ay lumaylay. "Kahit na hindi ka interesado, kailangan mong sundan ako pabalik sa Hongmeng.
Ang pagkakaroon ng isang magsasaka sa yugto ng Soul Formang ay nakagambala sa balanse sa makamundong mundo. Kung nais mong manatili sa makamundong mundo, kailangan mo pa ring makuha ang pag-aproba ng mga matatanda bago ka payagang magsanay sa mga itinalagang lokasyon. Kung ang lahat ng mga magsasaka ay kapareho mo ng mundo, lumalaban, kailangan kitang bawiin ng pilit. Bakit kailangan niyang pumunta sa Hongmeng? Pumasok si Roslyn sa Soul Formang stage dahil sa kanyang tiyaga at kakayahan. Hindi siya tinulungan ni Hongmeng, kaya bakit niya sila pakikinggan? Nasa Soul Formang stage na rin sila, kaya bakit sila magtatagal sa mundong mundo? Hindi nakatiis si Talia at tinanong siya habang nakaturo kina Flynn at Dax. How dare someone like you who's only in the Eustontian stage question me? I'd hate to kill anyone, but if you continue to be rude, I wouldn't mind break my oath. Saway ni Absolute Sword sa kanya. Hinayla ni Roslyn si Talia sa kanyang likuran, sinenyasan siyang tumahimik. Tumawa si Flynn. Walang magagawa si Hongmeng tungkol sa amin dahil kami ay mula sa mga dakilang sinaunang angkan. Sabihin, binibini, makinig ka lang sa kanya. Siya ay nasa tuktok ng yugto ng Soul Formang, at siya ay bihasa sa paglalaro ng espada. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa sandaling ito, lumabas si Marian sa silid at naguguluhan na makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, gulong-gulo na ang puso niya, at wala siyang masabi. Tahimik na nakamasid si Gilmore sa gilid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa iba't ibang emosyon, na parang may iniisip. Tiningnan ni Absolute Sword Daoist sina Flynn at Dax ng masama bago sinabi kay Roslyn, ang mga mensahero ng Hongmeng ay naglalakbay sa paligid ng Zenica, at inutusan kaming ibalik ang mga magsasaka na nasa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Walang sino man ang pinahihintulutan na makaalis dito maliban kung ikaw ay mula sa apat na pangunahing angkan o ang mga dakilang sinaunang angkan. Ito ang tuntunin. Kailangan mong sundin ito. Anong klaseng tuntunin ito? Si Hongmeng ay hindi Diyos. Si Roslyn ay aking manugang, siya ay bahagi ng angkan ng Gibson. Hindi na nakatiis si Rebecca at pinabulaanan siya ng malakas. Nanginginig si Marian sa gilid, tinitigan ang kanyang biyenan na may nagtatakang ekspresyon. Nagulat din si Roslyn, ngunit hindi nagtagal ay namuo ang emosyon sa kanya. Ang salitang mom ay kumawala sa kanyang mga labi, na antig sa kanyang pahayag. Naggilty si Rebecca kay Marian ngunit hinawakan pa rin niya ang mga kamay ni Roslyn, anak, huwag kang matakot. Parte ka ng Gibson clan. Napapikit ng mata si Absolute Sword Daoist. Ang apat na pangunahing angkan ay nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, at may hawak silang impormasyon tungkol kay Hongmeng. Ang pinakamatandang manugang na babae ng angkan ng Gibson ay dapat na anak ni Gilmore, si Nigel Marian. Maliban kung ang mga manliligaw ay binibilang din bilang mga asawa. Nagulat ang lahat nang tawagin niya si Marian bilang anak ni Gilmore. Si Hongmeng ay may mga mata sa buong Zenica, at lubos silang pamilyar sa apat na pangunahing angkan, hanggang sa puntong alam na nila ang lahat ng kanilang mga sikreto ang pagtawag kay Marian bilang Nigel Marian. Sumimangot si Gilmore, at tumingin siya kay Marian ng may pag-asa. Ngumiti sina Flynn at Dax sa isa't isa. Inaasahan nila na ito ay magiging isang kilalang katotohanan. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo. Hindi mabasa ang ekspresyon niya dahil natatakpan ng mahabang buhok ang mukha niya. Nakaramdam ng pagkasira ng loob ang mga babae. Kahit may hinanakit sila, kailangan nilang aminin. Kahit natretuhin sila ni Rebecca bilang kanyang mga manugang, hindi nikilala ng iba ang kanilang mga posisyon. Gayunpaman, anuman ang kanilang nararamdaman, hindi nila maaaring hayaang kunin niya si Roslyn. Lumaki si Roslyn sa underworld, at kahit na wala siyang paraan para makaalis dito, hindi niya ito basta-basta tatanggapin. Sa matigas na mga mata, sinabi niya, hinding-hindi kita susundan. Labanan mo ako kung pipilitin mong kunin ako. Sigurado ka. Bumangon ang galit sa mukha ng Daoist. Pinlit mo akong gawin. Wala akong choice. Lumabas si Roslyn ng bahay. Gagawin natin ito sa burol, kaya huwag sirain ang bahay. Alam ni Roslyn ang kanyang mapangwasak na kakayahan, na nakipag-away kay Justin ng ilang beses pagkatapos pumasok sa yugto ng Soul Formang.
Bumantong hininga si Absolute Sword Daoist, kung ano man, gagawin kitang kusang loob na sumuko. Gusto silang pigilan ni Rebecca ngunit hinaila siya ni Jinsel. Nay, walang kwenta. Kay Ate Roslyn lang tayo maniniwala. Bumantong hininga si Rebecca at sinundan sila palabas. Hindi man niya mapigilan ang mga ito, kailangan pa rin niyang panoorin ang laban. Tumingin si Gilmore kina Flynn at Dax para magtanong tungkol sa susunod nilang gagawin. Sila rin, nakiisa sa karamihan, gustong manood ng palabas. Sa isang bagong-bagong apartment complex sa Stonegate, isang unit ang maliwanag pa rin kahit na malapit na ang hating gabi. Sa sala, nakatikip sa coffee table ang mga merienda at walang laman na bote ng beer. Ito ay maliwanag na may nakainom ng masarap. Ang matandang Lee ay nahimete sa sopa, ang kanyang kalbo na ulo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang katawan ay hindi makayanan ng labis na alak sa simula, ngunit pagkatapos makipagkasundo kay Justin, ang kanyang katawan ay gumaling mula sa pag-inom ng mas mababang ranggo na medicinal pill ni Justin. Puno ng kagalakan, ang dalawa sa kanila ay uminom hanggang sa huli pagkatapos ng hapunan, at sa wakas ay nakatulog si Old Lee. Napangiti si Justin at binuhat si Jinky sa kanyang kondangan. Ang isang kamay nito ay palihim na bumaba sa ilalim ng kanyang bra, hinahaplos ang kanyang dibdib at utong. Ay! Hindi! Pinulupot ni Jinky ang kanyang mga payat na braso sa kanyang leeg, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Nawala ang mga helanghing sa kanyang mga labi habang hinahaplos siya ni Justin. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang mga salita at inilipat ang kanyang kabilang kamay sa kanyang pantalon, pinadaos-daos ito sa pagitan ng kanyang butt cheeks. Naghanda siyang pasukin ang kanyang sweet spot mula sa likuran. Ikaw! Pervert ka! Nandito pa ang tatay ko. Namula ang mukha ni Jinky. Hehe, wasted talaga si Old Lee. Don't worry. Himbing natulog din ang mama mo. I can sense it. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi. At saka babe, hindi mo ba nasasabik na gawin ito sa sopa, sa harap mismo ng iyong ama? Naging malabo ang mga mata ni Jinky. Sa wakas nakita ko na ang totoong mukha mo. Masamang tao ka. I've totally misjudged you. Huli na. Akin ka na. Buong pagmamalaking sabi ni Justin at ibinaon ang sarili sa pagitan ng kanyang dibdib, nasanggot ang kanyang malagatas na pabango. Unang karanasan pa lang ni Jinky sa Korea, kaya sensitibo pa rin siya. Nawalan siya ng lahat ng lakas mula sa mga daliri ni Justin, at ang kanyang katawan ay namula. Walang paraan para labanan siya nito. Nang naghahanda na si Justin na haburin ang kanyang jeans, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono sa coffee table. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.